Master, welcome back again to our channel. Panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsamasamahin natin ngayong araw na ito. At kung bago ka sa ating channel, pag-click ang subscribe button and hit the notification bell para updated kayo sa ating mga susunod na videos. So mga Master, bago natin simulan ang ating kabanata ngayong araw na ito, huwag po sana natin skip yung ads mga Master, no, dahil malaking bagay na po yan sa ating munting channel. So simulan na natin kabanata ngayong araw na ito. Let's go! Kabanata 6581-6600. Kabanata 6581. James ay nalilito sa pag-uugali ni Yegor. Una niyang naisip na natatakot si Yegor na si Turka ay gumawa ng isang bagay na marahas laban sa kanya dahil sa espiritu ng demonyo. Gayunpaman, naging maliwanag na ang sitwasyon ay mas komplikado. Matapos ang isang matagal na katahimikan, mahinahon na sinabi ni Yegor, "Gaano mo alam ang tungkol sa espiritu ng demonyo?" Sagot ni James, "Tulad ng nabanggit ko, hindi ko siya kilala bago ito. Ang aking pag-unawa sa kanya ay limitado." Biglang tumalikod si Yegor, naayos ang kanyang mga mata kay James, at sinabi, "Kung gayon paano mo malalaman na isinakripisyo ng aking Panginoon upang maisil ang espiritu ng demonyo?" Nahuli si James sa tanong ni Yegor. Nadama ni James na bahagyang nag-aalangan tungkol sa pagsisiwalat ng lihim na ito. Hindi niya pagdududa ang pagiging mapagkakatiwalaan ni Yegor, ngunit nanatili siyang hindi alam ang tunay na pagkakakilanlan ni Lizia. Sa makatuwid, hindi nais ni James na maging bulalas at ibunyag ang hindi natukoy na impormasyon. Napangiti si James ng mahina, at sumagot, "Tila nakalimutan mo na ako ay nasa mundo ng Ying. Nakatagpo ako ng Panginoon ni Clayton, at binanggit niya ang espiritu ng demonyo." Sinuri ni Yegor si James ng masidi, ang kanyang titig na lumalagong mas matalim sa sandaling ito. Maliwanag na mayroon siyang pagdududa tungkol sa tugon ni James. Biglang tinanong ni James, "Bakit ka nakakakita ng hindi mapakali sa pagbanggit ng espiritu ng demonyo? Ito ay isang natitirang kaluluwa lamang." Ang pag-aalangan ni James, si Yegor ay nagbuntong hininga, kahit na ang isang bakas lamang ng nalalabi nitong kaluluwa ay may potensyal na mapanganib kahit na ang kataas-taasang nilalang ng Zymergy, na humahantong din sa mga kinalabasan ng sakuna para sa iyo at sa iba pa. Si James ay naabak ng apokalipsis. Pinilit pa ni Yegor, "Isinasaalang-alang kung ano ang sinabi mo sa akin, handang ibigay sa iyo ni Wesley ang War Demon Tower kapalit ng Years 1 Genesis Bell. Kaya bakit ka tumanggi? Ibinigay ko na ang aking mga kadahilanan." Pinangunahan ni James ang kanyang mga browser. Si Yegor ay nakalock ang mga mata kay James at sinabing, "Naniniwala ka ba na gusto niya ang Years 1 Genesis Bell? Sinusubukan niyang iligtas ka mula sa katapatan sa isang matandang kakilala. Naiintindihan niya ang mga kataas-taasang nilalang na mas mahusay kaysa sa iyo, at alam niya kung bakit natatakot sila sa espiritu ng demonyo." Pinukaw ang emosyonal, lumapit si Yegor kay James at sinabing, "Sa palagay mo ba ang pagkontrol sa nalalabi na kaluluwa ng espiritu ng demonyo ay sapat na upang ibagsak ang Tai Chi? Kapag lumabas ang balita, agad kang magiging isang pampublikong target at hahabol. Ang mga darating pagkatapos ay hindi lamang ang ilang mga powerhouse ng mga mundo ng Genesis, ngunit ang mga kataas-taasang nilalang mismo. Hindi nila pinapayagan ang muling pagkabuhay ng espiritu ng demonyo, at pinapayagan ang isang tao na magkaroon ng impluwensya sa kanilang kapalaran." Panipi. Huminga ng malalim si James at sinabing, "Kaya't ang tunay na layunin ni Tai Chi." Hindi tumugon si Yegor. Mahinahon na sinabi ni James, "Alam niya ang aking asawa at hahanapin ako ng paghihiganti. Upang makamit na kakailanganin ko ang lakas upang masira ang 33 langit. Alam niya na hindi ako makaligtaan ng anumang pagkakataon upang mapagbuti ang aking lakas. Kaya't kapag ang hitsura ng nalalabi na kaluluwa ng espiritu ay isang bitag, sa sandaling gagamitin natin ang mga kapangyarihan nito, agad niyang tatawagan ang mga kataas-taasang nilalang upang maalis ang paggamit sa ilalim ng pag-iwas ng espiritu ng demonyo at masecure ang kanyang posisyon bilang Tai Chi." Tumahimik sandali si James, pagkatapos ay sumiksik, "Ito ay isang tuso na taktika. Tumalikod siya, ngunit lihim na pinapagod kami sa isang bitag sa pamamagitan ng pagsasamantala sa kasakiman at sama ng loob ng tao." Tiningnan siya ni Yegor at sinabing, "Titingnan ko si Wesley at hilingin na ipagpalit ang iyong Years 1 Genesis Bell para sa War Demon Tower. Ito ay isa pang mundo ng Genesis.
Umiling-iling si James at biglang iginiit, hindi. Dahil itinayo ni Tai Chi ang isang malaking pamamaraan, paano ako makakabalik ngayon? Nagulat, tinanong ni Yegor, walang paraan. Pinipilit mo bang panatilihin ang espiritu ng demonyo? Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 6582. James ay tumitig sa Yegor at sinabing, hindi ako makitid sa pag-iisip, ngunit hindi ko ibibigay ang espiritu ng demonyo sa sinuman bago linisin ang ilang mga pag-aalinlangan. Tanong ni Yegor na nalilito, ano ang mga pagdududa? Mahinahon na sumagot si James, una sa lahat, hinati ng pilak at turta ang espiritu ng demonyo at tinatakan ito sa iba't ibang mga lugar, di ba? Kung saan nakatakas ang nalalabi nitong kaluluwa. Ang mga browser ni Yegor ay lumabo. Inunat ni James ang dalawang daliri at sinabing, pangalawa, kung ang lahat sa ilalim ng 33 langit ay pinamamahalaan ng batas ng Tai Chi, kung gayon bakit hindi alam ni Tai Chi na ang isang mahalagang pag-iral tulad ng demonyong espiritu ay lumitaw? Itinuro ni Yegor si James at malapit nang magsalita, ngunit agad na ginambala siya ni James, pangatlo, ang pinakamalaking pagdududa na mayroon ako. Ang batas ng mga landas ay may pananagutan sa pagsubaybay sa ating mga mundo at nakikita rin ang nalalabi na kaluluwa ng espiritu ng demonyo bilang isang malaking banta. Kaya bakit hindi napansin ng batas ng mga landas ang nalalabi na kaluluwa ng espiritu na nagmamay-ari ng aking anak na lalaki at nilinang ang isang antas ng dalawang demonyong katawan? Hindi ko sinusubukan na matakot at isipin ang pinakamasama sa lahat. Gayunpaman, kahit gaano ko ito tinitingnan, hindi ito pagdaragdag. Ang mga mata ni Yegor ay nanlaki sa pagkabigla. Sa sandaling iyon, nadama ni Yegor na medyo nahihiya sa kanyang paningin sa lagusan. Inilagay ni James ang kanyang mga kamay sa likuran at same time na sinabi, isa ka sa mga taong pinagkakatiwalaan ko. Sinasabi ko lang sa iyo ang lahat ng ito dahil hindi ko nais na hindi mo ako maintindihan. Bumantong hininga si Yegor, tama ka. Si Yeria ay talagang nagbabalak laban sa amin. Gayunpaman, hindi ko maintindihan ang mga motibo ni Wesley. Tumingin si James kay Yegor at sinabi na nakangiting, ako rin. Marahil ay mayroon siyang romantikong relasyon kay Yeria. Nag-shock si Yegor, haha. Imposible iyon. Upang linangin ang War Demon Art, sinakripisyo niya ang kanyang gintong katawan. Hindi na siya interesado sa mga kababaihan. Tiningnan ni James si Yegor na nalilito, at tinanong, ang batas ng mga landas ay isang eunuch. Mabilis na tinakpan ni Yegor ang bibig ni James at sinabing, huwag mo itong ikalat. Kung gagawin mo, wala akong kinalaman dito, tama. Panipi. Tsak lang, tumugon si James, nakakatawa lang ako. Tiningnan ni Yegor si James na may labis na ekspresyon at sinabing, gupitin ito. Parin, ano ang pinaplano mong gawin sa susunod? Pinigilan ni James ang kanyang pagtawa at nahulog sa pag-iisip. Pagkaraan ng ilang sandali, sumagot siya, yamang inilatag ni Yeria ang isang bitag sa Zymergy, pagkatapos ay malupig ko muna ang mundo ng Genesis. Sinasamantala ang bagong alyansa at matuwid na alyansa ng alyansa, babalik ako sa lupain ng Forlat upang buksan ang ikalimang antas at sa itaas. Pagkatapos, ay konekto ko ang Skynet sa lupain ng Forlat. Humawak sa isang segundo, nakipag-ugnay si Yego. Ang bagong alyansa at matuwid na alyansa ay makikipagdigma. Paano ito posible? Panipi. Napangiti si James, sa akin sa paligid, hindi nila may iwasang maakit sa salungatan. Tumahimik sandali si Yegor, pagkatapos ay sumabog sa pagtawa. Agad niyang naintindihan si James ay dapat na nag-orkestra ng kaguluhan, na nagdulot ng salungatan sa pagitan ng dalawang alyansa upang bumili ng oras para sa Skynet at ang lupain ng Forlat. Tiningnan niya si James at sinabing, yamang ang Yeria ay wala sa 33 langit, pagkatapos ay bumalik tayo sa Skynet bago magpatuloy sa iba. Tumanggo si James sa kasunduan. Sige. Mangyaring tulungan akong pagmasdan ang 33 langit at tipunin din ang kayamanan ng banal na Telhervo. Magiging kapaki-pakinabang sila sa akin mamaya. Panipi. Madaling tinanggap ni Yegor ang gawain. Nang umalis ang dalawa sa kakaibang espasyo, naghihintay na sina Turta, Truett, at Nemo. Matapos makipagpalitan ng ilang mga salita, bumalik sila sa Skybridge.
Napahanga sa paggamit ni James ng Skybridge upang maangkin ang isang malawak na lugar ng Genesis World 30 at pinuri siya ni Yegor at agad na nanumpa na gumawa ng mga paghahanda upang i-connecta ang Skynet sa lupain ng Forlat. Nais ni Truett na makipag-chat kay James ngunit agad na hinimok na bumalik sa bahay upang makita ang kanyang asawa. Matapos magbid ng palm sa pamilya ni Yegor, pinangunahan ni James si Nemo upang siyasatin ang teritoryo sa ilalim ng kanyang kontrol. Ang Tempestare, Gersenti Sect, at ang dinastiya ng Beleriand ay naayos na sa loob ng isang maikling panahon at umunlad. Kapansin-pansin, nagawa nilang maging naaangkop na hatiin ang malawak na lugar at mga mapagkukunan ng paglilinang. Inaasahan ni James dahil sila ay mga makapangyarihang puwersa ng mga mundo ng Genesis. Samantala, isang mabangis na labanan ang naganap sa labas ng Skybridge. Pinatunayan ni Yakiz na medyo sumusunod sa mga order. Sa kanyang pagsisikap na mailigtas ang kanyang anak, sinamantala niya ang pagkawala ni Hetsema at pinangunahan ang mga puwersa ng bagong alyansa upang makuha ang ilang mga mundo ng Genesis sa ilalim ng kontrol ng matuwid na alyansa, na nagdulot ng matinding pagkalugi sa kanila. Samantala, inutusan ni Zachary si Gladwin na manguna sa mga tropa sa isang misyon ng pagliligtas. Gayunpaman, paulit-ulit na tumanggi si Gladwin, na binabanggit ang iba't ibang mga kadahilanan. Kaliwa na walang pagpipilian, personal na pinangunahan ni Zachary ang mga tropa sa labanan laban sa bagong alyansa. Sa pagmamasid sa napakalaking tulay ng kalangitan, hinawakan ni James ang kanyang mga kamay sa likuran, na nagpapahayag, "Hindi ko nais na maging ruthless." Gayunpaman, kapag ikaw ay nasa maling panig, ang ilang mga sakripisyo ay hindi maiiwasan. Kailangan kong bawasan ang iyong mga puwersa sa kalahati, kung hindi man, hindi ako magkakaroon ng sapat na puwang. Panahon na nakikita ko sa pusta kasama si Gladwin. Panipi. Nakipag-ugnay si Lysia, kailangan ba iyon? Hindi ba mas kasiya siya na mapupuksa siya sa isang suntok? Umiling-iling si James at tumugon, hindi. Hindi namin matiyak ang eksaktong pamamaraan ni Tai Chi. Kailangan kong iwasan ang paglantad ng aking pagkakakilanlan. Pagkatapos ng lahat, pinanghahawakan pa rin niya ang mga mundo ng Genesis. Bukod dito, si Gladwin ay may talento at walang makabuluhang vendetta laban sa akin. Kung maaari ko siyang mapalitan sa aking tagiliran, magiging kapaki-pakinabang siya. Panipi. Kinwestiyon ni Lysia, kung gayon ano ang tungkol kay Zachary. Hindi mo rin ba siya tinanggal? Siya ay isang anteng lamang na hindi nagbabanta. Ang kanyang kapalaran ay napapailalim sa aking mga kapritsyo. Matapos ang talakayan, isinaaktibo ni James ang hakbang na Terrace Astride at mabilis na dumaan sa hadlang ng Skybridge. Pagkatapos, tumungo siya sa direksyon ni Gladwin. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 6583. Sa isang mahiwagang bundok na tinakpan sa ambon, si Gladwin ay nakaupo sa cross-legged. Ang kanyang mga mata ay gaanong nakasara, na naglalabas ng isang hangin ng solemna. Bago siya tumayo ng isang matataas na figure, isang matandang lalaki ang pinalamutian ng isang malinis na puting balabal, na may puting buhok ng nyebe at isang mukha na nagbigay ng kanyang edad. Ang matatandang lalaki ay walang iba kundi ang sekta ng Timaeus at pinuno ng matuwid na alyansa, si Zachary. Si Zachary ay may galit sa galit. Ang biglaang, hindi nabigkas na pagsalakay ng bagong alyansa ay itinapon ang matuwid na alyansa sa pagkabagabag, na nagdulot ng kaguluhan, gulat, at malaking pagkalugi. Kasabay nito, ang kanyang nangungunang general, si Hetsema, ay nawala at ang kanyang kapalaran ay hindi sigurado. Bukod dito, si Gladwin, na nag-utos ng 12 ng mga puwersa, ay tumanggi na magpahiram ng tulong. Bilang pinuno ng sekta ng Timaeus at matuwid na alyansa, si Zachary ay naglabas ng maraming mga order. Gayunpaman, hindi sila pinansin ni Gladwin. Nahaharap sa kanyang pagsuway, personal na tinanong siya ni Zachary. Sinabi ni Zachary na may mga grated na ngipin, "Sinasalita ko ang aking piraso, Gladwin. Kung kahit na ang aming pundasyon ay hindi matatag, lahat ay babagsak. Ang aming pagtatalo bukod, kabilang pa rin tayo sa parehong paksayon. Kung ang sekta ng Timaeus at matuwid na alyansa ay bumagsak, kahit na sa mga puwersang kontrolin mo, hindi ka pa rin makatayo ng isang pagkakataon laban sa bagong alyansa na si Gladwin, ngunit kung ang bagong alyansa ay natalo,
Magkakaroon pa ba ako ng isang lugar sa matuwid na alyansa at Timaeus sect? Nag-squint si Zachary, na nagsasabing, kaya, ano ang gusto mo? Malamig na sagot ni Gladwin, nais na maging katumbas tayo, at hindi na ididikta sa iyo. Gayon din, ipatawag ang aming Grand Patriarchs. Alam mo na nawawala sila ng maraming taon. Saan ko sila mahahanap? Kung balak mong talikuran ang matuwid na alyansa at sekta ng Timaeus, maaari mo ring maging tuwid tungkol dito. Inihayag ni Gladwin ang isang kakaibang ngiti. Alam niyang sinusubukan ni Zachary na itayo siya, at ang pagsagot ay maaaring humantong sa kanyang kamatayan, sapagkat sa likuran ni Zachary ay isang Tai Chi messenger, na nasa ranggo ng Zeklan. Bagaman hindi siya natatakot kay Zachary, hindi niya kayang matarget ng Tai Chi messenger. Kinikilala ang pagkabagot, sinabi ni Zachary na nakakalasing, Gladwin, isinasaalang-alang na kami ay mula sa parehong sekta, mag-aalok ako sa iyo ng isang pagkakataon. Nang marinig ang panukala, ang mga browser ni Gladwin ay lumabo. At paano kung tumanggi ako? Si Zachary ay nakulong sa nakamamatay na hangarin, pagkatapos ay tinatakpan mo ang iyong kapalaran. Kapag nangyari iyon, huwag mo akong sisihin sa pagiging walang awa. Ang sekta ng Timaeus ay ang pundasyon ng matuwid na alyansa. Kung magpapatuloy kang mag-flout ng mga order at mga patakaran, magbibigay ka ng isang hadlang sa aming pagkakaisa. Habang ang mga salita ni Zachary ay nagdala ng katwiran, sa katotohanan, siya ay nag-cornering Gladwin at iniwan siyang walang pagpipilian. Mahalaga, kailangan niyang isuko ang kanyang mga puwersa o harapin ang kamatayan. Sumulyap si Gladwin kay Zachary, at nagtawa ng galit, sino ang nagbigay sa iyo ng kumpiyansa na ipahayag ang mga ganitong salita? Naniniwala ka ba na maaari mo akong patayin? Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 6584. Panahon na ipinapakita ko sa iyo kung ano ang tunay na lakas. Nagdilim ang mukha ni Zachary. Bigla, ang isang nakasisindak na purplish red light ay sumabog mula sa katawan ng Zacher, na napuno ng malevolent na enerhiya, at agad na nag-iilaw sa paligid. Si Gladwin ay nahuli sa bantay at agad na natrap ng isang mahiwagang puwersa. Biglang lumipat ang kanyang ekspresyon habang sumisigaw siya, ikaw. Ano ito? Si Zachary kakled, malubhang pinapaliit mo ako, tanga ka. Marahil ay alam mo lamang ang tungkol sa Genesis at kapangyarihan ng historial, ngunit hindi pa naririnig ang kapangyarihan ng demonyo, mayroon ka. Pinilit mo akong gawin ito. Inaasahan kong i-bide ang aking oras at linangin ang aking antas ng 4 na demonyong katawan, gamit ka bilang aking takip. Sa kasamaang palad, hindi ka masyadong nagtutulungan at tumawid sa aking ilalim na linya. Hindi na kita mapapanatili. Panipi. Matapos magsalita, umabot si Zachary sa walang bisa at tinawag ang isang purplish red force upang hilahin si Gladwin sa kanya. Sa loob lamang ng ilang segundo, nagkaroon siya ng mahigpit na pagkakahawak sa leeg ni Gladwin. Tulad ng naobserbahan ni Gladwin sa pagkabigla, ang mukha ni Zachary ay sumailalim sa mabilis at hindi mapakali na mga pagbabagong anyo ngayon, pagkatapos ay palad, na sinundan ng itim at sa wakas ay puti. Minsan, mayroon siyang karaniwang visage ni Zachary, at sa ibang mga oras, ito ay nagmorph sa mga hindi pamilyar na tampok. Si Gladwin ay may kamalayan na si Zachary ay nagtatanim ng isang mahiwagang demonyong sining. Gayunpaman, nag-alinlangan siya na lalampas nito ang kapangyarihang pangkasaysayan at Genesis. Naniniwala siya kahit na si Zachary ay may bakas ng Tai Chi power, mas malakas pa rin siya. Hindi niya inaasahan na itinago ni Zachary ang kanyang tunay na kakayahan ng napakaganda. Ang Zachary ay radiated na may isang malevolent na enerhiya, na hindi kabilang sa mundo ng Genesis o hindi rin ito kapangyarihan ng Tai Chi. Ito ay hindi mapag-aalinlanganan na kapangyarihan ng demonyo. Noong nakaraan, si Zachary ay patuloy na binansagan ang iba bilang isang madilim na demonyo at ginagamit ang bawat paraan upang mapupuksa ang kanyang mga hadlang. Sa katotohanan, ipinakita niya ang truest na sagisag ng kasamaan. Malamig na sinabi ni Zachary, malakas ka, Gladwin. Gayunpaman, ikaw ay magiging aking mapagkukunan ng paglilinang ngayon. Nasa iyo ito, panipi. Sa mga salitang iyon, biglang binuksan ni Zachary ang kanyang madugong bibig at nakulong patungo kay Gladwin. Nakakatakot, sumigaw si Gladwin, demonyo ka.
Sinusubukan mo ba akong lutusin ako bago niya matapos ang kanyang pangungusap, isang malakas na pag-agos ng kulay abo, itim, at puting enerhiya na nasaktan sa kanila ng mabilis na bilis. Ito ay hiniwa sa puwang sa pagitan ng Gladwin at Zachary, naghihiwalay sa braso ni Zachary. Sa pamamagitan ng isang kahabag-habag na sigaw, si Zachary, na mapagmataas na sandali na ang nakalilipas, ay nagmadali na umatras at pinapalakpakan ang kanyang nasirang paa. Ang kanyang mabilis na pagbabago ng mukha ay nagkakasundo sa galit, na kumukuha ng mas mabangis na ekspresyon. Napalaya mula sa mga pagpigil, si Gladwin ay bumagsak sa lupa na may kakilakilabot na hitsura sa kanyang mukha. Bigla, ang isang figure na material sa harap ng Gladwin, na nagbabago sa figure ng Yakiz. Gayunpaman, ito ay si James, na nasa ilalim ng disguise. Ang mukha ni Zachary ay dumilim nang makita si James. Ito ay isang habang, Yakiz. Lumaki ka ng mas malakas. Nakita ko na kayong dalawa ay nakikipagsabuatan sa lahat ng oras na ito. Ngumiti si James at sinabi ng mahinahon, nakikilahok. Ikaw, ang pinuno ng matuwid na alyansa na nakatuon sa mga demonyo na nawawala, gayunpaman ikaw ay isa sa iyong sarili. Kung hindi ako makikipagtulungan kay Gladwin, kung gayon dapat ba akong sumali sa puwersa sa halip? Tumawa si Zachary ng manikali, haha. Monsters, demons. Ito ay mga label lamang. Sa mundong ito, ang lakas ay naghahari ng kataas-taasan. Ang malakas ay ang mga hukom ng hustisya, katotohanan, at batas. Tulad ng para sa hindi gaanong kahalagahan na tulad mo, kung itinuturing kong demonyo, kung gayon ikaw ay isa. Natutukoy ko ang iyong kapalaran. Sa katunayan, ang mga utos ng lakas ay gumagalang. Tumango si James. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 6585, na may isang menacing smile, sinabi ni Zachary, kung hindi ako maaaring maging sigurado o hindi sigurado. Gayunpaman, tiyak na malakas ako upang ubusin ang dalawa, mahina. Pagkatapos magsalita, itinaas ni Zachary ang kanyang naputol na paa. Naligo sa isang purplish red glow, ang kanyang braso ay nagsimulang magbagong muli. Kasabay nito, ang purplish red glow pati na rin ang menacing aura sa paligid ng kanyang katawan ay tumindi. Napasnapwin si Gladwin sa pagkabigla, tumayo, at binigkas, paano ito posible? Iyon ang pangunahing katawan niya. Naputol ang kanyang braso, ngunit maaari niya itong muling pagbabagong buhay. Bukod dito, tila mas malakas ito. Sa kabila ng outbursts ni Gladwin, nanatiling tahimik si James. Hindi inaasahan ni James na magkaroon si Zachary ng mga kapangyarihan ng espiritu ng demonyo na lumampas sa Hetsema. Nagsimula siyang maghinala ng higit sa isang nalalabi na kaluluwa ng espiritu ng demonyo ay nakatakas mula sa Zymergy. Sa sandaling iyon, si Zachary na nag-sport ng puting buhok at isang hitsura ng kabataan para sa isang habang, biglang sumailalim sa isa pang pagbabagong anyo. Ang kanyang buhok ay naging mapula, at ang kanyang katawan ay ganap na nakapaloob sa isang purplish red glow, nakahawig ng isang nakasisindak na demonyo na bumaba sa mundo. Lumabas siya ng isang nakamamatay at malevolent na enerhiya. Si James ay sumigaw, kagiliw-giliw. Nasa paligid ka ng ikalimang ranggo ng Zeklan, di ba? Itinaas ni Zachary ang kanyang ulo at tumawa, hindi bababa sa alam mo. Sa kasamaang palad, huli na ngayon. Naniniwala ka ba talaga na ang bagong alyansa ay sapat na upang salungatin ako, Gladwin? Nagtataglay ako ng isang bakas ng espiritu ng demonyo at hindi ako mapigilan sa mga mundo ng Genesis. Kahit na ang dalawang Tai Chi Messenger ay narito ngayon, madali ko silang talunin. Kayong dalawa ay walang iba kundi ang mga ants sa aking mga mata. Panipi. Si Zachary ay kumalas sa kanyang mga kamay, at hindi mabilang na purplish red light ray ang lumitaw, sinamahan ng isang marahas na hangin. Pag-atake ng sama-sama, Yakiz. Si Gladwin ay sumigaw. Inilabas niya ang isang gintong aura, para lamang itong mapuspos ng purplish red light ray. Nagdusa si Gladwin ng isang backlash at naglabas ng isang bibig ng dugo habang siya ay staggered paatras. Mabilis na tinawag ni James ang isang kulay abo, itim, at puting puwersa at pinasok sila sa isang light shield sa paligid ng Gladwin. Pagkalipas ng ilang segundo, ang purplish red light ray ay nakipag-away sa light shield, na nagdudulot ng malakas na pagsabog. Kasunod ng pagbangga,
Isang pag-agos ng mga ilaw ng taybak na tinusok sa hangin at sinaktan ang kalasag, na nag-uudyok ng higit pang mga serye ng mga pagsabog na nanginginig sa lupa. Sa gitna ng pagbabago-bago ng enerhiya, ang bundok kung saan nilinang ni Gladwin ang isang instant. Sa kabutihang palad, si Gladwin ay may ilaw na kalasag ni James sa paligid niya, na pumipigil sa kanya na mawala ang kanyang lupa. Ang nakapalibot na lugar ay nanginginig ng marahas, na may maraming mga puwang na gumuho at kalapit na mga universo na sumuko sa epekto ng pagkalat ng puwersa. Ang kapangyarihan ng demonyo ay hindi may kakaila nakakatakot. Bagaman ang pagmumura sa kanyang puso, kinilala ni James ang isang kakilakilabot na kalaban ay bihirang sa mga mundo ng Genesis at itinuring itong perpektong pagkakataon para sa kanya na subukan ang mga limitasyon ng kanyang lakas. Si James ay mabilis na kumalas sa kanyang kamay, at ang kanyang mga kapangyarihan ay nakapaligid sa Gladwin, na tinatanggal siya sa kanyang personal na espasyo. Pagkatapos, kasama ang isa pang paggalaw, ang condensed light ng kulay abo, itim, at puti sa walang bisa ay sumabog agad. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 6586. Agad na lumabas si James mula sa mga sinag ng kulay purplish red light at inihagis ang Teresa Stride Step, na lumilitaw sa harap ni Zachary sa isang kisap mata. Boom! Itinaas ni James ang kanyang kamay at nagpakawala ng isang malakas na suntok, na nagpakawala ng isang marahas na Marcy Ice Power kay Zachary. Natigilan si Zachary, halos wala ng oras si Zachary na pumihit bago nabasag ng malakas na suntok ang kanyang ilong. Tumalsik ang dugo habang itinulak paatras ang kanyang katawan matapos hampasin ng Marcy Ice Power. Hindi binigyan ni James ng pagkakataon si Zachary na gumanti. Mabilis niyang inactivate ang Dawn Blaze form at na-intercept ang trajectory ng Zachary na si Zachary. Pagkatapos, ipinasok niya ang kanyang Marcy Ice Power sa kanyang kamao at umindayog ng malakas. Boom! Sa isang nakakabinging pagsabog, nasabog ang kalahati ng katawan ni Zachary. Sinundan ni James ang Teresa Stride Step, mabilis na nilapitan si Zachary. Pagkatapos, itinulak niya ang kanyang palad pasulong, pinakilos ang lahat ng kanyang Marcy Ice Power. Binago niya ang kanyang mga palad sa mga kamao at mga kamao sa mga espada, na pinabilis sa sukdulang limitasyon. Hindi ikaw si Yakiz, bulalas ni Zachary habang mabilis na umatras. Lumiko siya ng matalim sa gilid at naramdaman niyang dumaan ang bug zone ng hangin sa kanya matapos niyang makaiwas sa atake ni James. Binalance ni Zachary ang kanyang sarili, pagkatapos ay nagpatawag ng mapurol-pulang ilaw sa paligid ng kanyang natitirang katawan, na mabilis na muling nabuo ang kalahati. Samantala, si James, na hindi nakuha ang kanyang pag-atake, ay gumamit na ng Teresa Stride Step at pumasok sa isang estado ng invisibility. Pagkatapos, mabilis siyang pumunta sa likod ni Zachary. Magpakita ka, napasigaw si Zachary sa galit. Kinuyam niya ang kanyang mga kamao at agresibong kumaway sa hangin, nagpakawala ng maraming purple-red light rays. Sino ka ba? Paano mo sinira ang demonic body ko? Lumabas ka at labanan mo ako. Biglang itinaas ni James ang kanyang kamay at binago ang kanyang mga kamay sa Judgment Side at Adjudication Sword, pagkatapos ay mabilis na umatake mula sa likuran. Swoosh! Dalawang malakas na bug zone ng hangin ang sumabay sa itim at gininto ang sword lights, na agad na pinutol ang mga braso ni Zachary. Dalawang agos ng dugo ang bumulwak mula sa mga naputol na paa, na nagdulot ng matinding sigaw mula kay Zachary. Sinamantala ni James ang pagkakataon, mabilis na nilapitan ni James si Zachary, na nagsagawa ng 8 magkakasunod na Teresa Stride Steps. Isang nakakatakot na aura ang bumungad. Tinatakpan ang paligid at maging si Zachary ay natagpuan ang kanyang sarili na nasilo sa isang awkward na posture. Sa susunod na sandali, kumurap si James, at ang kapangyarihan ng Chaos Yin-Yang Eyes ay nakuha ang Soul Energy Ball ni Zachary. Sa pag-awit ni James ng kanyang mga kamay ng espada, hindi mabilang na sword lights ang lumitaw at winasak ang energy balls. Sa hindi inaasahang pagkakataon, wala sa energy ball ang naglalaman ng natitirang kaluluwa ng demonic spirit. Sa kabila ng pagkasira ng kanyang soul energy balls, ang katawan ni Zachary ay nagpatuloy sa pag-aayos sa isang nakikitang bilis. Sa susunod na sandali, isang purplish red light ray ang lumabas mula sa katawan ni Zachary at nagpatalsik kay James. Haha! Humalaklak si Zachary, salamat.
Pinutol mo ang aking mga pagpigil at pinahintulutan akong umakyat sa isang level 4 demonic body. Biglang inabot ni Zachary ang kanyang mga kamay, at hindi mabilang na purplish red light rays ang tumagos sa lahat ng direksyon. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 6587. Habang ang nakakatakot na purplish red light rays ay lumalabas, si James, na itinutulak ng lakas ng pagsabog, ay biglang kumilos. Nag-transform siya sa isang streak ng sword lights at tumagos sa demonic body ni Zachary. Nanginginig si Zachary at napatingin sa dagwang butas sa kanyang katawan. Ang kanyang kayabangan ay matagal nang nawala at napalitan ng pagkabigla. Imposible. Walang sino man ang dapat na makapasok sa aking demonic body. Naputol ang pagsabog ni Zachary ng sword light ni James, at ang kanyang katawan ay nabutas muli. Isang nakakatalam na ungol ang pinakawalan ni Zachary at nagpakawalan ng isang pulang-pulang sinag upang mabawi ang kanyang katawan. Bumalik si James sa kanyang anyo ng tao, ngunit kinuha ang kanyang orihinal na hitsura at hindi na itinago ang kanyang sarili bilang Yakiz. Nakatuon ang kanyang mga mata kay Yakiz at agad siyang sinugod muli. Isa sa kulay abo, itim, at puting mga ilaw, si James ay nakipagsagupaan ng husto sa purplish red aura ni Zachary. Ang dalawa ay kumikislap sa kalangitan habang tumitindi ang labanan. Ito ay isang sagupaan ng malapitang husay sa pakikipaglaban at hilaw na lakas. Sa kabila ng superioridad ni James sa bilis at lakas, pilit na nilalabanan ng demonic body ni Zachary ang pagsalakay. Siya ay nasugatan ng paulit-ulit, ngunit maaaring mabilis na muling bumangon bago muling nasugatan. Ang pag-ikot ay paulit-ulit na walang katapusan. Maya-maya, nawala ang purplish red aura ni Zachary at biglang natahimik ang eksena. Sa sandaling iyon, sina James at Zachary ay nakakulong sa kanilang mga opons iba at nagtatanggol na mga paninindigan sa kawalan, na parabang sila ay na-freeze sa oras, o isang parang buhay na pagpipinta ng isang napakasakit na labanan. Pagkatapos ng mahabang pakikibaka, nagsimulang umubo ng dugo si Zachary, puno ng gulat ang mukha. Ikaw, 49 ka na. Hindi ko inaasahan na babalik ka sa kamatayan na may kakilakilabot na kapangyarihan. Bago pa siya makatapos, nagsimulang kumalat ang mga bitek sa kanyang demonic body mula sa kanyang mga braso, kalaunan sa bawat pulgada ng kanyang katawan. Ang kanyang nahati niyang katawan ay nagdulot ng isang nakakatakot na tanawin, na maging ang kanyang mga pisngi ay napunit. Isang malagim na sigaw ang napunit mula sa mga labi ni Zachary habang ang kanyang katawan ay nakaunat, na naging sanhi ng pagtilamsik ng dugo sa buong kawalan. Hinampas ni James ang kanyang demonic body gamit ang kanyang Marcy Ice power. Sa isang malakas na pagsabog, ang katawan ni Zachary ay sumabog sa hangin at nagkawatak-watak sa maraming piraso na sinamahan ng ambon ng dugo na umaagos pababa. Ang isang demonic body ay hindi kahanga-hanga kung tutuusin. Well, it's time to reveal your true identity, James remarked while retracting his fist. Sa sandaling iyon, isang mapurol-pulang anino ang natipon sa loob ng ambon ng dugo. Ikaw talaga, chosen one. Hindi ko inaasahan na naging ganoon kalakas ka, sabi ng anino. Ikaw ba si Zachary o ang demonyo, Morgoth? Nanatiling hindi nabigla si James habang ang kanyang nagyayelong tingin ay nakatuon sa malabong figure. Humalaklak ang malabong figure, na nagsasabing, mahalaga ba ito? Pareho akong sina Zachary at Morgoth. Walang hiya. Isa ka lamang espiritu na ginagamit siya bilang isang sisidlan. Isa only asking to find out which part of his body are you hiding in, mahinahong sabi ni James. Sumagot ang malabong figure, you're well informed. Dahil nakikilala mo ako, bakit hindi ka lumuhad at yumoko sa harapan ko? Hindi ka karapat-dapat sa paggalang ko. Ngumisi si James. Galit na sabi ng malabong figure, foolish. Kung makukuha mo ang aking kapangyarihan, magagawa mong duminahin ang Tai Chi world. Baka pati si Zymergy. Cut the nonsense, putol ni James. Sa tingin mo ba makakatakas ka? Umungol ang anino, matigas ang ulo mo. Wala ka bang sama ng loob kay Tai Chi? Hindi mo ba sinusubukang sirain ang mga batas ng Tai Chi? Ibig sabihin magkampihan tayo, so why insist on going against me? Umiling si James, enough in useless chatter. Pagkatapos kitang makuha, magkakaroon tayo ng maraming oras para mag-usap. Pagkatapos magsalita,
Ikanaway ni James ang kanyang kamay at ang Eurus-1 Genesis Bell ay lumabas sa kawalan, mabilis na umiikot. Mabilis itong nag-hover sa itaas ng anino at nakuha ito. Sa ilalim ng pagsupil ng lumalawak na kulay abong ilaw na nakasusuklam na presyon, ang anino na figure ay nagpakawala ng hindi makataong sigaw. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 6588. Ang iyong katangahan ay nagtataka sa akin, pinili. Pagsisisihan mo ito, sinisiguro ko sa iyo. Matapos magbigay ng kanyang babala, isang makinang na gintong liwanag ang biglang bumaril sa hangin at mabilis na kinatok ang Eurus-1 Genesis Bell. Agad namang itinaas ni James ang kamay at itinulak ang palad paarap. Gayunpaman, ang kanyang kulay abo, itim, at puting puwersa ay pinalihis ng gintong liwanag. Dapat may death wish ka. Nagmura si James, pagkatapos ay mabilis na sumulong patungo sa gintong liwanag. Ang misteryosong gininto ang liwanag ay hindi nagpakita ng takot at nakipag-away kay James. Samantala, ang malabong figure na napalaya mula sa Eurus-1 Genesis Bell ay sinamantala ang kaguluhan at nagmamadaling lumipad sa kalangitan. Salamat, Tai Chi Messenger. Ako ay may utang na loob sa iyo at hindi ko malilimutan ang pabor. Ang anino na figure ay nagpahayag ng kanyang pagpapahalaga. Si James at ang gintong liwanag ay biglang naghiwalay at tumigil sa kanilang laban. Tandaan ang aking mga salita, isa na pinili. Pagsisisihan mo ito. Ang paghihiganti na inihasik mo ngayon ay aanihin sa takdang panahon, sabi ng figure. Nang marinig ang nagbabantang-banta na ito, nagdilim ang mukha ni James dahil sa galit. Halos mahuli na niya ang demonic spirit, na bigla lamang ng hindi inaasahang intervention. Malapit nang harapin ng Genesis Worlds ang mga pagbabago sa lupa ngayong nakatakas na ang demonic spirit. Ikaw ba si James, ang kasumpa-sumpa na Dark Demon, at ang pangunahing target ng utos ni Tai Chi? Biglang isang pinong boses ang nakarating sa tenga ni James. Inangat niya ang kanyang tingin at nakita na ang gininto ang liwanag na kanina pa niya nilalabanan ay naging isang magandang babae, na nakasuot ng napakarilag na gintong balabal. Siya ay may malakristal na mga mata at malarosas na labi, na nagniningning na may matikas at nakamamanghang aura. Napaharap sa pagsisiyasat ni James, malamig na sinabi ng ginang, hindi ka ba natatakot na mapuksa? Sa iyong lakas, napangisi si James. Ikaw ang pumatay kay Yakiz. At paano si Isender? Tanong ng misteryosong ginang. Sino yun? Kontra ni James. Ang Tai Chi Messenger ay nakatalaga sa bagong alyansa, paglilinaw ng ginang. Ikaw ba si Zabat? Nakipagtitigan si James sa kanya. Ngumisi ang ginang, haha. Mukhang alam mo na. Fine, sasagutin ko ang mga tanong mo para mamatay ka sa katotohanan. Tama ka. Ako ang pangatlong disipulo ni Tai Chi, si Zabat. Casual na sagot ni James, I see. Hindi ko inaasahan na si Tai Chi ay may mataas na pamantayan para sa hitsura ng kanyang disipulo. Ungol ni Zabat, brazen. How dare you insult? Hindi lang iinsulto, gagawin ko rin sayo. By the way, anong klaseng nilalang ka? Sumingit si James sabay ngisi. Nagalit si Zabat, ikaw. Muling putol ni James, wag na. Hindi mahalaga, maganda ka, at sa tingin ko ay angkop kang kapareha para sa kaibigan kong si Quattro. Swerte mo, hindi kita papatayin. Ireregalo kita sa kanya bilang asawa. Nakakabaliw. Nagalit si Zabat, na ipinadala ang kanyang Tai Chi power sa kanyang mga kamay. Napakadali mong magalit. Nagmamadali kasi ako. Humalaklak si James. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 6589. Ngumuso si Zabat at pinakawalan ang nakakunot na Tai Chi power sa kanyang mga kamay, na naging dalawang gintong fox na umuungol na parang kulog, na dumiretso kay James. Sa paghaharap sa mystical force, nanatiling hindi gumagalaw si James. Habang ang dalawang gintong fox ay sumusugod, siya ay may masamang ngiti. Tapos, may kakaibang nangyari. Nang makarating kay James, ang dalawang gintong fox ay biglang huminto at tumahimik ang kanilang mga etengal. Ang kanilang mga katawan ay sumailalim sa isang mabilis na pagbawas, na naging dalawang maliliit na nine-tailed fox. Anong nangyayari? Bakit ganoon na lamang ang paggalang ng mga alaga ko sa kanya? Gulat na bulong ni Zabat. Kaagad pagkatapos,
Ang dalawang nine-tailed fox ni Zabat ay biglang naglabas ng mga sinag ng purple gold na ilaw, na pinaalis ni James. Nang makita niya ang eksenang nasa harapan niya, napatulala siya. Nakaranas ng backlash si Zabat at tumulo ang pulang-pula na dugo mula sa kanyang mga labi habang siya ay paatras. Hindi pwede ito. Sa kabila ng kanyang husay sa malapitang labanan, nasa 5th Zeklan rank lang siya. Hindi niya masisira ang kontrata ng kaluluwa sa pagitan ko at ng aking mga alaga. Bigla niyang inangat ang kanyang ulo, galit na nakaukit sa kanyang magandang mukha. Agad niyang tinanong, ano ka? Anong uri ng pangkukulam ang ginamit mo? Nakangiting sagot ni James, enough with the nonsense. Kung mayroon kang anumang mga trick na natitira sa iyong manggas, magpatuloy at gamitin ang mga ito. Nauubusan ka na ng oras. Mayabang na tanga. Ako ay nasa 7th Zeklan rank. Sa tingin mo matatalo mo ako sa gayong pangkukulam. Habang nagsasalita siya, iwinagayway niya ang kanyang kamay at nagpatawag ng gintong latigo na may haba na 10,000 metro. Matapos ibuhos ang Tai Chi power sa latigo, inihampas niya ito kay James. Kasabay nito, isang nagniningning na gininto ang liwanag ang sumabog mula sa magandang figure, na nagpalakas sa kanyang malakas na aura. Narito ang gininto ang katawan, pagbibiro ni James, pagkatapos ay mabilis na umiwas sa latigo. Ang kanyang katawan ay kumikinang na may kulay abo, itim, at puti, na nag-iiwan ng bakas ng mga after images. Mamatay, sigaw ni Zabat tapos tumakbo pasulong. Pinakawalan niya ang Tai Chi powers upang makabuo ng ilang gintong bagyo, na agad na tinamaan si James sa mga ito. Ang mga bagyo ay nagtipon upang bumuo ng isang napakalaking isa na kumakaluskos sa kidlat, bumubulusok ng kulog, at umaatungal sa galit na hangin. Sumigaw si Zabat, "You left me no choice, James." Maaaring ayusin ng Gold-on formation ang lakas nito ng naaayon. Sumuko ng mapayapa, at ililigtas kita sa higit pang pagdurusa. Pagkatapos magsalita, pinakawalan niya ang Tai Chi power sa loob ng formation, na naglalayong talunin si James kaagad. Habang umiikot ang bagyo, naramdaman ni Zabat na maaaring hindi ito sapat para mawala ang espiritu ni James. Determinado, nagsumite siya ng ilang supernatural powers patungo sa formation. Hindi napigilan ni Zabat na ipahayag ang kanyang panghihinayang. James, ang iyong kasaysayan ay nagsasalita ng katapangan at debosyon sa pag-ibig. Minsan kang tumayo bilang isang tanglaw ng katwiran, isang tunay na bayani. Kung sumunod ka lang sa mga batas ng Tai Chi, naabot mo na sana ang Deklan rank. Bakit lumulubog sa kadiliman at pumanig sa madilim na landas sa langit? Huminga ng malalim si Zabat at sinabing, ang isang maling hakbang ay maaaring magselyo sa iyong kapalaran ng kapahamakan. Kahit na ako ay humahanga sa iyo, ako ay nakatali sa utos ni Tai Chi. Dapat tapusin na kita ngayon. Ang pagkabigong gawin ito ay maglalabas ng kaguluhan sa Genesis Worlds, at hindi ako makakabalik sa Zymergy upang magtanim. Nang matapos siyang magsalita, umalangaw-ngaw sa hangin ang mapanoksong papuri. Nagulat si Zabat at nagiba ang ekspresyon ng mukha niya. Sino ang nakikinig? Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 6590. Iyon ba ang lahat? Ang iyong porma sayon ay kahanga-hanga at walang alinlangan na makapangyarihan. Sa kasamaang palad, ito ay walang silbi laban sa akin. Isang mahinang boses ang nagmula sa kawalan. Nagulat si Zabat matapos niyang makilala ang boses ni James. Sa kabila ng pagkakakulong sa loob ng Gold-on formation, nanatili siyang kalmado. Tinuro niya ang porma sayon at sinabing, "Kapuri-puri ang iyong katatagan, James. Gayunpaman, ang iyong pagmamataas ay hindi magtatagal. Kahit na mayroon kang ultimate golden body, imposibleng masira ang formation ko." "Ganun ba? Masyado kang confident," humalaklak si James. Sa sandaling iyon, isang mas malaking gininto ang katawan na naglalabas ng kulay abo, itim, at puting liwanag na sinag ang naganap sa likod ng Zabat. Ang paligid ay nababalot ng isang saplot ng nagbabantang kulay abo na ulap. Ang presyon ay tumataas tulad ng isang paparating na bagyo. Naramdaman ni Zabat ang matinding puwersang bumababa, natarante si Zabat. Lumingon siya at nakita ang isang napakalaking kamaon na iniugoy patungo sa porma sayon. Sa isang nakakabinging boom, ang ipinagmamalaking likha ni Zabat, ang Gold-on formation ay nabasag.
Isang kaskad ng mga enerhiya ang Dam-Aloy, na sinisira ang hindi mabilang na mga universo. Hindi pwede ito. Hindi makapaniwalang sigaw ni Zabat, habang bumubulwak ang dugo sa kanyang bibig. Matapos masira ang kanyang porma sayon, nagdusa siya ng backlash at nasugatan. Biglang inabot ni James ang kanyang napakalaking kamay at hinawakan ng mahigpit si Zabat sa leeg. Sa liwanag ng sinabi mo tungkol sa panghihinayang sa pagtanggal sa akin, ililibre ko ang gininto ang katawan mo. However, only under the condition that you submit to me, deklara ni James na humigpit ang hawak sa leeg ni Zabat. Pinilit ni Zabat na palayain ang sarili, at sinabi bilang ganti, huwag kailanman. Ako ang pangatlong disipulo ni Tai Chi. Bago niya matapos ipahayag ang kanyang katapatan, hinigpitan ni James ang kanyang hawak at pinatatag ang Tai Chi power sa kanyang katawan. Sumingit si James, ikaw ay isang tapat na aso, hindi ba? Napakatalino ba ng ideya ni Tai Chi na palayain ang demonic spirit ngayon? Kaya't nakipagsabuatan ba si Tai Chi kay Morgoth? Ang realisasyon ay tumama kay Zabat na parang kulog, na nagpahinto sa kanyang mga pakikibaka upang makatakas. Maya-maya, idinilat niya ang kanyang mga mata at umungal, imposible. Ang anino na iniligtas ko ay ang pinuno ng Righteous Alliance at Timaeus Sect. Hindi si Morgoth, you're falsely accusing. Pakiramdam ni James ay hindi na kailangan pang makisali pa. Ikinumpas niya ang kabilang kamay, pinakawalan ang historya, curse magic na mabilis na bumalot sa gininto ang katawan ni Zabat. Habang ang mga pulang-pula na inscription ay umaagos sa paligid niya, ang napakalaking figure ni Zabat ay nasilo, na naging dahilan upang mapasigaw siya sa matinding paghihirap. Ang kanyang gininto ang katawan ay pinakawalan mula sa pagkakahawak ni James at nagsimulang umikot sa napakabilis na bilis sa kawalan. Ang kanyang Tai Chi power ay tumagas sa paligid, na nagdulot ng malawakang pagkawasak. Ang pagmumura sa isang mabigat na figure tulad ni Zabat ay napatunayang hindi simpleng gawa. Itinoon ni James ang halos lahat ng historical curse magic inscriptions upang paliitin ang gininto ang katawan ni Zabat at ibalik siya sa kanyang aktwal na anyo. Bumaba si James sa mga guho at pinagmasdan ang nilalang sa likod. Ngumiti siya, so isa kang nine-tailed fox. You despicable, shameless human, iniluwa ng nine-tailed fox si James. Inilagay ni James ang kanyang mga kamay sa kanyang likuran, at nakangiting sinabi, ang aking kaibigan, si Quattro, ay patuloy na naghahangad ng isang magandang asawa. Bagay na bagay ka sa kanya. Iniisip ko kung ano ang magiging supling ng isang baboy at sorrow. Malazwa, sagot ng Golden Nine-Tailed Fox at sinugod si James, para lang mahawakan niya ito. Walang tigil sa kanyang kapalaran, sinubukan ng Fox na kumagat sa braso ni James. Gayunpaman, ang kanyang gininto ang katawan ay sumasalamin sa puwersa. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 6591. James sinabi habang nakangiti, ang pagtanggap ng katotohanan. Ang pag-aasawa ay isang masayang kaganapan. Hindi ka dapat magtapos tulad ng Tai Chi, na marahil ay walang asawa at mabaliw. Ang fox ay nagpupumilit, at umungol, hayaan mo ako, demonyo ka. Magbabayad ka, hindi ka patatawarin ng Tai Chi. Ngumiti si James at sinabing, hindi ka ba mausisa kung nasaan ang messenger ng Tai Chi na nakalagay sa bagong alyansa ngayon? Hahayaan ko siyang makita siya. Matapos magsalita, iniwas ni James ang kanyang kamay at ang Tai Chi messenger ay lumitaw sa harap niya. Tumalikod si Zabat at bulalas, Isender. Ikaw, demonyo, tinatakan mo siya. Hindi lamang ko siya tinatakan, plano kong itaguyod ang hustisya at mapawi ang kanyang kaluluwa, sabi ni James, na itinulak ang kanyang kamay. Isang kulay abo, itim, at puting puwersa, lumitaw at napatay si Isender. Panipi. Hindi, sumigaw si Zabat, ngunit huli na. Habang nawala si Isender sa abo, isang malaking bola ng enerhiya ng kaluluwa na lumulutang sa kamay ni James. Pinatawag ni James ang isang sinag ng ilaw at pinalaki ang bola ng kaluluwa ng Isender, na nag-project ng hindi mabilang na mga eksena na hindi wastong mga eksena bago ang kalungkutan at galit na mga mata ni Zabat. Ang mga eksenang naglalarawan kay Isender na nakikibahagi ng walang kahihiyan sa mga aktibidad na may debauch na may hindi mabilang na kababaihan, na sumigaw sa paghihirap.
Ipinakita niya ang kalupitan at walang awa sa buong, na ginagawang malalim ang nakakagambala sa mga eksena. Kahit na mas masahol pa, pagkatapos na mapahiya ang mga kababaihan, kukunin ni Isender ang kanilang mga kaluluwa at pinuhin ang kanilang mga katawan sa mga elixir o table task. Pagkatapos, ipamamahagi niya ang mga ito sa mga miyembro ng bagong alyansa na may karapat-dapat na mga kontribusyon. Matapos masaksihan ang mga gawa ni Isender mula sa kanyang bola ng enerhiya ng kaluluwa, si Zabat ay nasa kumpletong pagkabigla. Siya ay hindi naniniwala na ang kanyang alagad, na palaging nagsasalita tungkol sa paglilinang, ay maaaring maging labis, masungit, at kahit na mas masama kaysa sa demonyo mismo. Umiling-iling si Zabat, na nagsasabing, imposible. Hindi ito totoo. Hindi maaaring magawa ni Isender ang mga bagay na ito. Dapat kang magtapon ng ilang uri ng spell. Panipi. Bagaman tinanggihan niya ang katotohanan, si James, na naglagay ng sumpa sa kanya, ay madaling makita sa pamamagitan ng kanyang mga saloobin. Si James ay sumigaw, maniwala ka kung ano ang gusto mo. Ililibre ko ang iyong buhay dahil tila napapanatili mo ang ilang pagiging disente. Binibigyan kita ng isang pagkakataon na matukoy ang iyong kapalaran. Ano man ang gusto mo, maaari ka lamang makarating sa isang conclusion. Ang siyam na tailed fox ay nagmorph sa isang gintong ilaw at bumaba sa lupa. Pagkatapos, nagbago ito sa isang matikas na mukhang tao. Sumulyap si Zabat kay James, at sinabing, si Isender at ako ay mga messenger ng Tai Chi na ipinadala upang mga siwa sa mga mundo ng Genesis. Hindi ka ba natatakot sa galit ni Tai Chi? Si James ay nagambala, nagbubunyi, sapat. Sa akin, si Tai Chi ay isang ant. Ikaw, nag-snore si Zabat. May iba pa akong pinag-uusapan, pag-interjected ni James, unti-unting lumalagong ang kanyang mukha. Si Tai Chi ba ay nasa kahots na may espiritu ng demonyo? Nonsense. Ito ay walang katotohanan. Ang Tai Chi ay nakatayo laban sa mga demonyo. Kasama ka sa iyo at ni Morgoth, pagtanggi niya. Ito ba? Kung gayon bakit lumitaw ang espiritu ni Margit sa mga mundo ng Genesis? Sa itaas nito, mayroong dalawa sa kanila. Naiintindihan kung mayroon kang mga pag-aalinlangan na pinalaya mo lang ang espiritu ni Morgoth. Gayunpaman, masasabi mo ba nang may kumpiyansa na ang mga Purple Shred na kapangyarihan na ipinatawag niya ay kapangyarihan ng Historial o Genesis? Tanong ni James. Si Zabat, na naging galit sa galit, ay biglang tumahimik. Naalala niya ang lahat ng nangyari at kinumpirma na ang Zachary na nasave niya, ay talagang nawala sa isang purplish red light at nawala. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 6572. Zabat ay naalala din ang mga banta ni Zachary kay James bago siya makatakas. Sinimulan niyang tanungin ang pagkakakilanlan ng malilim na figure. Sa sandaling iyon, ang isang nakakahiyang tunog ay lumubog at ang Years 1 Genesis Bell ay dahan-daang lumutang. Di nagtagal, ang figure ng nalalabi na kaluluwa ng espiritu ng demonyo ay nasa ibabaw ng kampanilya. Ang pagngiti nito ay baluktot at menacing, naglalabas ng mga hiyawan ng blood-curdling at umuungol. Ang hitsura nito ay nagpalabas ng isang palpable aura ng karahasan. Nasaksihan ang paningin sa harap niya, nagbago ang ekspresyon ni Zabat. Agad siyang bulalas, Morgoth. Iyon ang hitsura ni Morgoth. Ngumiti si James, na nagsasabing, mukhang kilala mo siya. Kung gayon, ano ang nagtatakda sa kanya mula sa nasave mo ngayon? Si Zabat ay nababagabag sa kanyang tanong. Ang espiritu ng demonyo na nakakulong sa loob ng Year Ace and Genesis Bell ay may parehong purplish red aura bilang malilim na figure na nasave niya. Ito ay lumitaw sa kanya na ang kanyang intervention kanina ay hindi sinasadyang tumulong sa espiritu ni Morgoth. Ang kanyang mga paniniwala ay kumalas sa harap ng kanyang mga mata. Palagi niya itong nakikita bilang kanyang sagradong tungkulin na mawala ang mga demonyo, kumbinsido na ang kanyang mga aksyon ay matuwid at ang kanyang pananampalataya kay Tai Chi ay hindi nagbabago. Ngunit ngayon, nahaharap sa hindi may kakailan na katibayan, napilitan siyang harapin ang malupit na katotohanan. Ang mga tanong ay sumakay sa kanyang isipan. Kung ang espiritu ng demonyo ay selyadong sa buong Zymergy, paano sila lumitaw sa mga mundo ng Genesis? Imposibleng hindi alam ni Tai Chi ang kanilang presensya. Ang pag-obserba ng natigilan na ekspresyon ni Zabat, naintindihan ni James na ang kanyang pananampalataya ay inalog,
at ang pundasyon ng kanyang habang-buhay na debosyon ay nabagsak. Mahinang huminga si James, at sinabing, alam kong marami itong ay proseso. Ipapadala kita sa isang tahimik na puwang upang isipin ang lahat. Ang isang itim na ilaw ay lumitaw, napapalibutan ng Zabat, at na-teleport siya sa puwang ni James. Pinahihit ni James ang kanyang mga mata at sinabing, sapat na. Gupitin ito. Nang marinig ito, ang nakamamanghang espiritu ng demonyo ay nawala mula sa ibabaw ng Eurus-1 Genesis Bell. Kaagad pagkatapos, lumitaw si Lysia. Sumimangot si James at tinanong, ginawa mo iyon sa layunin. Bakit mo hinayaan ang espiritu ng demonyo? Bulong ni Lysia na walang kasalanan, hindi ka dapat mag-akusahan sa iba, Master. Bakit ko sinasadya akong pakawalan? Mahinahon na sinabi ni James, sa iyong lakas, hindi malamang na ma-overpowered ka lamang ng isang pag-atake mula sa Zabat. Sigurado ako na mayroon kang mga kadahilanan. Nag-shock si Lysia, tila hindi ko na maitatago ang anumang bagay sa iyo. Ang iyong pag-unawa ay nagiging mas matalim sa araw. Pagkatapos magsalita, nagbago siya sa isang batang babae at lumipad kay James, na sumasaklaw sa kanyang balikat. Sinaway ni James, huwag samantalahin ang aking kabutihan. Kailangan ko ng tamang paliwanag. Ang mga paa ni Lysia ay nagbalik-balikan habang nagbulang-bulungan siya, kailangan namin ng isang scapegoat. Tingnan kung gaano kalaki ang kaguluhan. Kahit na si Tai Chi ay wala sa 33 langit, kailangan natin ng isang maaaring makatuwiran. Pinangunahan ni James ang kanyang mga browser, na nagtanong, iminumungkahi mo ba na sisihin namin ang lahat sa espiritu ng demonyo? Kalmado ang sagot ni Lysia, hindi ang demonyong spurt. Ito ay Zacherry. Nang makatakas siya, inilagay ko ang isang tracker sa kanya, pinapayagan akong subaybayan siya. Kung bumalik siya sa sekta ng Timaeus kasama ang kanyang demonyong katawan at ipinagpapatuloy ang pamumuno ng matuwid na alyansa, pagkatapos ay gagana ito sa aming benepisyo. Nagtanong pa si James, ngunit paano kung dumiretso siya para kay Zymergy? Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 6573. Lysia ay nagtapon ng isang dekalidad na elixir sa kanyang bibig at sinabing, walang pagkakataon na mangyayari iyon. Si Morgoth ay matigas ang ulo ngunit hindi ito tanga. Matapos sa wakas ay makatakas mula sa Zymergy, kaya bakit siya handang maglakad pabalik doon? Naniniwala ka ba talaga na ang mga kataas-taasang nilalang ay para lamang sa palabas? Panipi. Nakakatawa si James, mukhang kilala mo siya ng mabuti. Sa palagay mo ba ay papayagan niya ang kanyang sarili na manipulahin ni Tai Chi? Ang kontra ni Lysia, ang pangwakas na layunin ni Morgoth ay upang malaya mula sa kanyang selyo. Nakakatawa siya sa sinumang makakatulong sa kanya, maging si Tai Chi. Malinaw na sinabi ni James, hindi ba nag-aalala si Tai Chi na hindi makontrol siya, at ang kanyang plano ay nag-backfiring sa kanya. Tiningnan ni Lysia si James at sumagot, ang pangunahing pag-aalala niya ay mapupuksa ka at ang gobernador ng Yin. Matapos gamitin ang Morgoth para sa kanyang layunin, maiiwasan niya ang pagdurusa sa Tai Chi. Pagkatapos, sa ilalim ng pag-iwas sa vanquishing Morgoth, maaari niyang hilingin ang tulong ng kataas-taasang nilalang ni Zymergy at linisin ang gulo. Panipi. Kung pinamamahalaan nila upang maisil muli si Morgoth, magiging bayani siya. Hindi lamang ito may secure ang kanyang posisyon, makakakuha din siya ng higit na paggalang sa mga kataas-taasang nilalang. Ngunit kung nabigo siya, ubusin siya ni Morgoth, nakipag-ugnay si James. Eksakto. Kaya, ito ay isang mataas na pusta na sugal. Gayunpaman, ito ay isa na maingat na kinakalkula, pinatunayan ni Lysia. Matapos marinig ang paliwanag ni Lysia, mas malinaw ang larawan ni James sa sitwasyon. Ang pagdurusa ng Tai Chi ay ang balakid ni Yeria na malampasan. Gayunpaman, napagtanto na hindi niya ito makakaharap ng mag-isa, nag-orkestra siya ng isang plano na gumamit ng Morgoth. Hindi lamang siya malakas na kasangkot sa kataas-taasang nilalang, ngunit kinaladkad din niya ang batas ng mga landas dito. Bilang isang resulta, ang kanyang kalamidad ay naging isang ibinahaging pasanin ng marami. Kung matagumpay na natupok siya ni Morgoth at Thea, kung gayon ang pagdurusa ng Tai Chi ng Yeria ay maiiwasan. Kung nakaligtas sila, maaari pa ring akusahan ni Yeria ang mga ito na nakikipagsabuatan kay Morgoth.
Dahil sa malawakang takot sa kataas-taasang pagkatao ni Zymergy, makikialam pa rin sila kahit na alam nila ang katotohanan. Sinubukan ng batas ng mga landas na babalaan siya bago sila maghiwalay ng mga paraan. Desidido si James na hindi sumuko sa plano ni Yeria. Gayunpaman, nagtaka siya kung bakit ang batas ng mga landas ay hindi namagitan kahit na ang gayong masalimuot na balangkas ay nilalaro. Ito ba ay dahil sa abala na kumilos, o mayroon bang ilang nakatagong agenda? Bigla niyang sinabi, tila dapat nating maghanda upang harapin ang lahat ng mga puwersa ng Zymergy na nakahanay sa amin. Tinanong ni Lysia, naiintindihan mo ba ang lawak ng kanilang mga kapangyarihan? Well, walang saysay na matakot sila. Mula nang kumilos ako laban sa aking mapaghimagsik na anak na si Hetsema, nahulog ako sa bitag ni Taichi, sabi ni James. Dapat binalaan kita, sabi ni Lysia na may isang pahiwatig ng pagkakasala. Hindi mo ito kasalanan. Kahit na alam ko na ito ay isang bitag kanina, maglalaro pa rin ako. Sa aking kaibigan na nakaharap sa peligro, hindi ko mapigilan ang aking sarili na makialam. Gayun din, hindi ko papayagan na magpatuloy si Hetsema. Napahawak si Lysia sa katahimikan, hinawakan ang mga hindi sinasadyang mga saloobin ni James. Alam niyang nais niyang alisan ng takip ang kanyang tunay na pagkakakilanlan kaysa sa anupaman. Gayunpaman, matalino si James at matalino sa emosyonal, kaya't iniiwasan niya na dalhin ito. Nahaharap sa kanyang saloobin, wala siyang pagpipilian kundi upang magpatuloy sa kamangmangan. Matapos ang isang matagal na katahimikan, inalis ni James ang kanyang kamay at tinawag si Gladwin. Agad na sinuri ni Gladwin ang paligid sa pagkabigla. Oras para sa iyo upang parangalan ang aming pusta, mahusay na tagapagtanggol, sabi ni James. Nagulat, lumingon si Gladwin. Nang makita si James, ang kanyang ekspresyon ay nagbago ng malaki, na katulad sa isa na nakakita ng multo. Sa sandaling iyon, hindi na nagkaroon ng disguise ni James si Yakiz. Ikaw, alam kong may isang bagay na hindi maganda. Kaya't ikaw ay, natigil si Gladwin. Ang kanyang mga labi ay kumikiskas sa kawalan ng paniniwala. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 6574. James ay umikot at tumingin kay Gladwin, na nagsasabing, nagbago ka, ngunit ang aming pusta ay hindi. Panipi. Sa pamamagitan ng isang kakilakilabot na ekspresyon, sinabi ni Gladwin, bakit ka nasa Genesis Worlds? Hindi mo ba alam ang tungkol sa utos ni Taichi na patayin ka? Si James ay sumigaw, kaya ano? Huwag mong sabihin sa akin na ikaw din ako. Nadama ni Gladwin ang isang nanginginig sa kanyang gulugad at mabilis na ibinaba ang kanyang ulo, na iniisip ang kanyang sarili, binibiro mo ba ako? Nagtataglay ka ng hindi mababawas na lakas ngayon. Maging si Zachary na biglang sumulong sa ranggo ng Zeklan ay walang tugma para sa iyo. Hinahanap ko ang aking kamatayan kung susundan ko ang iyong buhay. Sa ilalim ng pagsisiyasat ni James, biglang tinanong ni Gladwin, nasaan si Zachary? Pinatay mo ba siya? Iyon ba ang inaasahan mo? Sa ganoong paraan maaari mong sakupin ang sekta ng Timaeus at matuwid na alyansa. Nakatulig na sabi ni James. Ang mukha ni Gladwin ay agad na nagpakita ng kahihiyan matapos mailantad ang kanyang mga saloobin. Inilagay ni James ang kanyang mga kamay sa likuran at dahan-daang lumakad sa likuran ni Gladwin, na nagsasabing, huwag kang mag-alala. Patunayan mo na walang saysay sa iyong sariling mga paraan. Gayunpaman, dapat mong tuparin muna ang aming pusta. Biglang lumingon si Gladwin at sinabing, 49, Jave iniwan ko ang sekta ng Timaeus at matuwid na alyansa, kung gayon ang Taichi Messenger ay tiyak na. Nakagambala si James, na nagsasabing, nawala siya. Ang Taichi Messenger sa bagong alyansa din. Mula ngayon, mayroon akong pangwakas na sinabi sa mga mundo ng Genesis. Naramdaman ni Gladwin na siya ay sinaktan ng kidlat. Siya ay natigil, ano ang tungkol sa Taichi. Sinabi ni James na hindi nasisiyahan, hindi ka kahit nasa ranggo ng Zeklan, ngunit maraming sasabihin. Sinusubukan mo bang lumaban sa iyong salita? Nang inag si Gladwin matapos na madama ni Sensei James ang aura. Agad siyang yumoko, hinawakan ang kanyang mga kamay, at sinabing, 49, ibig sabihin, Panginoon ko. Binibilang kita na tumayo para sa amin. Sa pamamagitan ng isang tinak,
Lumuhad siya. Pagmamasid kay Gladwin, naalala ni James ang tungkol sa kanyang dating lakas at pagpapahalaga kapag ipinapadala ang kanyang kadre ng mga alagad sa lupain ng Forlat. Ang paggunita ay nagpukaw ng isang buhawi ng emosyon sa loob niya. Ang mga pagtaas ng tubig ay nagbago para sa kanila. Ang lakas talaga ang batayan na nagpasya sa pagkakakilanlan at katayuan ng isang tao. Nakatayo si James kasama ang kanyang mga kamay na nakipagtalik sa likuran at inutusan. Ang pangalan ng iyong bagong puwersa ay ang Michisek. Habang pinapanatili ang isang presensya sa kasalukuyang rehiyon ng Genesis, pinahintulutan kang mapalawak sa mga teritoryo ng bagong alyansa at matuwid na alyansa. Hindi ka dapat sumunod sa mga direktiba ng matuwid na alyansa o sa mga bagong alyansa. Ang iyong pangunahing misyon ay upang matakpan ang pagkakaisa ng mga mundo ng Genesis, upang maghasik ng kaguluhan at pagtatalo. Ang mas magulong ang sitwasyon, mas mabuti. Panipi. Si Gladwin, na nakaluhod sa harap ni James, ay pinalawak ang kanyang mga mata sa pagtataka. Nagpatuloy si James, na nagsasabing, kung higit ka sa misyon na ito, gagantimpalaan kita ng isang gintong katawan, bibigyan ka ng pagkakataong umakyat sa ranggo ng Zeklan. Ang mga mata ni Gladwin ay naiilawan ng pag-asa. Tanong niya sa pansamantala, o seryoso ka ba? Panipi. Gayunman, naging malamig ang ekspresyon ni James habang binalaan niya, kung hindi ka nakatagpo ng mga inaasahan, ililigtas kita sa mga kalat ng espiritu ng demonyo, na pista sa iyo na buhay. Napansin ni Gladwin ang hindi mapakali ng ngiti ni James, nakaramdam siya ng panginginig at mabilis na yumuko ang kanyang ulo sa lupa sa pagsusumit. Sinusumpa niya ang kanyang sarili upang masumpa. Gayunpaman, pagkaraan ng ilang sandali, walang nangyari sa kanya. Maingat niyang itinaas ang kanyang ulo ngunit natanto na nawala na si James ng walang bakas, na iniwan ang walang katibayan ng kanyang presensya. Dumiretso si Gladwin at sinabing emosyonal, 49. Talagang ikaw ay naging isang walang kapares na puwersa. Sa kabutihang palad, wala akong anumang salungatan sa iyo habang nasa sekta ng Timaeus. Panipi. Matapos sumasalamin, tumayo si Gladwin sa kanyang mga mata habang nagbulang-bulungan siya, ang ranggo ng Zeklan, ha? Inaasahan kong totoo ito. Sa newfound resolve, nagbago si Gladwin sa isang gintong ilaw at umakyat sa kalangitan, nawawala sa abot tanaw. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 6575. Sandali. Ang unang antas ng Forlatland ay puno ng kagalakan at pagtawa. Ang ilang magagandang kabataang babae ay nag-uusap ng maligaya habang pinipili nila ang mga espiritual na prutas mula sa mga puno ng puno. Hoy, narinig mo ba ang tungkol sa martial tournament ng aming imperyo? Ang pinakamataas na gantimpala ay parang isang espiritual na tool. Siyempre, ginawa ko. Nabalitaan na ang nangungunang 100 tao ay pinahihintulutan sa ika-4 na antas upang linangin. Iyon ang panlabas na larangan ng digmaan na naglalaman ng hindi mabilang na mga kayamanan. Ang 5th Legion ay nagpadala ng ilang mga powerhouse sa Urars-Swandale Rango ng ika-9 na kapigatian. Nangako rin ang Legion Commander na tanggapin ang sinumang nagre-rango ng nangungunang 10 sa paligsahan bilang kanyang mga alagad at ipinasa ang sumpa ng magic sa kanila. Kabutihan. Kumusta tayo? Hindi rin natin ito maipasa ang unang pag-aalis ng pag-aalis. Piliin ang iyong mga prutas. Malayo pa rin kami sa ika-9 na pagdurusa ng Urars-Swandale Rango. Panipi. Tahimik na inihagis ni James ang Terrace Astridesep at pumasok sa lupain ng Forlat, nakikinig sa kanilang chatter ng may ngiti. Ginamit niya ang kanyang mga matayiniyang mga mata upang siyasatin ang iba't ibang antas ng lupain ng Forlat, at nakakagulat na ito ay naging isang maunlad na lugar na independenteng mula sa mga mundo ng Genesis. Bumalik kapag ipinagkatiwala niya ang lupain ng Forlat sa Layla at Rebella, bahagyang nag-aalala siya na hindi nila may balikat ang isang mahalagang gawain. Sa hindi inaasahan, ang lupain ng Forlat ay maayos na naayos at binubuo ng daan-daang bilyon-bilyong mga naninirahan. Ito ay puno ng buhay at isang paraiso. Natuwa siya nang nalaman niya na ang karamihan sa mga unang batch ng mga madilim na nilalang na lumipat sa lupain ng Forlat ay nakarating na sa ika-9 na pagdurusa ng Urars-Swandale. Samantala, ang natitira ay nakarating sa ika-7 pagdurusa ng Urars-Swandale Rango. Naturally, ang pag-aalis ng mga langit na pagdurusa ay nagpapahintulot sa kanila na mapabuti ng mabilis.
Ang mga commander ng Legion tulad ng Jurit, Hershaya, Talvolai, Taran, Cairo Berain, at Zizel, kasama ang mga matatanda ng sekta at Santiam, ay umakyat sa Rurok o ang pagkumpleto ng Yeriswandeum Rango ng 9th Tribulation. Ang pinakakakilakilabot na mga individual sa lupain ng Forlat ay walang alinlangan na sina Layla, Rebella, at Yancy, na kulang lamang ng isang gintong katawan upang makapasok sa rango ng Zeklan. Maaari itong igiit na ang Jade Mora Empire sa lupain ng Forlat ay naaayon ngayon sa parehong bagong alyansa at matuwid na alyansa sa mga tuntunin ng lakas at pangkalahatang kasanayan sa pagpapamuok. Ang tanging kakulangan ng aspeto ay ang kanilang mga numero. Ang mga nagawa na ito ay maaaring maiugnay sa mga pagsisikap ni Layla at Rebella, na epektibong namamahala sa Jade Mora Empire at masigasig na nagtatrabaho patungo sa kaunlaran ng imperyo. Matapos ang isang maikling pagpos sa unang palapag, nabanggit ni James na ang mga kababaihan ay walang mas kapaki-pakinabang na impormasyon. Sa makatuwid, mabilis siyang pumasok sa form ng Dawnblaze at umakyat sa ika-4 na antas ng lupain ng Forlat. Ito ang mismong lugar kung saan nakatagpo ni James ang dalawang mahiwagang matatanda, kung saan ang kanyang kakilakilabot na gintong katawan ay na-forged, at kung saan ang panlabas na larangan ng digmaan nagaganapin ang mga labi ng mga kaluluwa ng hindi mabilang na makapangyarihang mga nilalang at kayamanan ay matatagpuan. Sa sandaling iyon, ang battlefield na hugis ng pyramid sa labas ng mga hangganan ay nakalagay sa mga bangkay at isang magulong eksena na puno ng mga sirang mga paa at itinapon na mga armas. Tinukoy ni James ang dalawang pamilyar na figure sa ika-5 palapag ng battlefield. Ang isa ay isang gwapong binata na gumagamit ng isang shimmering red sword, na nakikipag-usap sa mga sangkawan ng mga nalalabi na kaluluwa na may isang nag-uutos na presensya, na pinuputol ang mga ito ng walang kapares na lakas. Sa kabilang panig ay nakatayo ang isang magandang pagkatao, na may tatak ng isang snow-puting taybak. Inilabas niya ang hindi mabilang na mga ilaw ng taybak, walang kahirap-hirap na maalis ang mga nalalabi na kaluluwa. Ang kanilang bilis, lakas, at mga kasanayan sa labanan ay pinarangalan sa pagiging perpekto, gayunpaman nahaharap sila sa isang kakilakilabot na sangkawan ng mga nalalabi na kaluluwa, lahat sa rurok ng pagkumpleto ng Yeriswandeum rank. Ang kanilang mga kalaban ay walang kamalayan at sinisingil ng walang tigil sa hindi mapigilan na puwersa. Ang dalawang individual ay walang iba kundi sina Noel at Winnie, na tinanggap bilang mga alagad ni Yegor at ang mga celestial na saging. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 6576. Ang kanilang paglilinang ay nalampasan ng Jacopo at Zane, na umaabot sa pang-9 na pagdurusa ng Yeriswandeum rango. Gayunpaman, napagtanto ni James na sa kabila ng kanilang mga pagsulong, ang dalawang kabataan na ito ay nahuli pa rin sa likuran ni Jacopo at Zane sa mga tuntunin ng labanan ng katapangan. Pagkatapos ng lahat, sina Jacopo at Zane ay mga alagad ng Clayton, na inuna ang praktikal na aplikasyon at bilis sa paglilinang ng lakas. Bigla, isang malinaw na boses ang sumasalamin mula sa ika-5 palapag ng panlabas na larangan ng digmaan. Magmadali, kung hindi mo maalis ang 30,000 mga kaluluwa sa isang pag-atake, hindi ka karapat-dapat na maging mga anak ni James. Nang marinig ang payo, naging somber sina Noel at Winnie. Agad silang umusbong muli, ang kanilang mabangis na pag-atake ay nagiging swifter at mas tumpak. Ang mga kapatid ay pinakawalan ang hindi mabilang na mga clone at nagsumite ng magkakaibang pagkakaiba-iba ng mga supernatural na kapangyarihan. Ang kanilang matuwid na aura at ang kapangyarihan ng langit at lupa ay sumisid sa paligid, na nagpapalabas ng hindi mabilang na mga nalalabi na kaluluwa na lumakas sa kanila. Nasaksihan ang paningin na ito, ang interes ni James ay napik. Sa pamamagitan ng isang mabilis na kilusan, nag-teleport siya sa ika-5 palapag ng panlabas na battlefield, hindi nakikita ang kanilang mga mata. Doon, napansin niya ang kaaya-aya na figure na lumalakad sa walang bisa. Hinimok ni Layla, piliin ang tulan ng lakad. Noel, bakit ka nakatuon sa estilo sa pagiging praktiko? Mapatay ka ng matagal kung ito ay laban sa totoong buhay na nilalang. Isa pang 300 higit pa. At Winnie, bakit hindi mo pinagtatrabahuhan ang art ng kaluluwa? Pagkatapos magsalita, tinawag ni Layla ang matapang na tower sa kanyang kamay. Agad na, ang kanyang matapang na kapangyarihan ay sumisid sa kalangitan.
Sa gitna ng larangan ng digmaan, sina Noel at Winnie ay sabay-sabay na sumulyap paitaas sa mga nakakatakot na ekspresyon. Tia Laila, maaari ba tayong magpahinga? Nakarating kami sa loob ng 2 panahon, pakiusap ni Noel. Hindi ka na maganda, Auntie. Ayokong makipaglaro sa iyo muli, ipinahayag ni Winnie. Hindi pinapansin ang kanilang mga protesta, si Laila ay nanatiling hindi nababahala. Pinalawak niya ang kanyang kamay palabas at isang alon ng mga nalalabi na kaluluwa mula sa kanyang lakas ng loob. Sa oras na ito, ang mga kaluluwang ito ay masigasig, mabilis, at mas walang humpay kaysa sa dati. Ang bawat isa ay nagbubuhos ng mga mata ng pulang dugo at mga pag-ungol ng ngipin, na katulad ng mga nakakatakot na mga zombie. Napanood ni James sa pagtatago, pagtawa sa mga hindi nagbubukas na mga kaganapan. Si Laila ay hindi may kakailan nakakatakot. Hindi katakataka na natakot sina Jacopo at Zaint nang iminungkahi ni Zitlali na ipadala ang mga ito sa lupain ng Forlat. Ang matapang na tower ay biglang naglabas ng isang ingay na ingay at isang pag-agos ng matapang na kapangyarihan ay napuno. Pagkatapos, agad itong nakatakas sa pagkakahawak ni Laila. Nagulat, malapit nang makialam si James. Gayunpaman, napagtanto niya na ang matapang na tower ay patungo sa kanyang direksyon. Tulad ng kung nakilala nito ang Panginoon nito, ang matapang na tower ay nagpalibot kay James ng ilang beses bago malumanay na bumagsak sa kanyang mga bisig. Samantala, si Laila ay muling nagbigay ng balanse at tiningnan ang matapang na tower sa pagkabigla. Bakit biglang lumipad ang matapang na tower? Maaari ba itong? Bago niya matapos ang kanyang pangungusap, agad na nakalantad si James sa ilalim ng ningning ng matapang na tower. Nanlaki ang mga mata ni Laila, at tinakpan niya ang hindi paniniwala. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 6597. James, na biglang nakalantad, ay pantay na nalilito sa mga biglaang kaganapan. Pinlano niyang obserbahan kung paano magkakalat ang kanyang mga anak ng sitwasyon, hindi inaasahan na biglang ipinahayag ng matapang na tower. Matapos ang isang sandali ng pagkabigla, sinabi ni Laila, 49. Si James ay nag-teleport sa harap niya sa isang flash, tinakpan ang kanyang bibig, at umiling-iling. Si Laila ay hindi kapani-pani walang inalog sa sitwasyon. Hindi niya inisip ang tao na siya ay nagnanais na lilito ng hindi inaasahan. Sa loob ng maraming taon, siya ay pinahihirapan sa mga saloobin ni James at hindi makahanap ng kapayapaan sa gabi. Sa paggising, ang kanyang mukha ay marumi ng luha, at ang bigat ng kanyang pagnanasa sa kanya ay bigat ng timbang. Patuloy niyang pinaalalahanan ang kanyang sarili na ang taong gusto niya ay nawala na. Buhay man siya, o sa pag-iisa ay hindi pa rin sigurado. Gayunpaman, pinanghahawakan niya ang pag-asa na siya ay babalik bilang isang kakilakilabot na powerhouse bago ang iba, inilibing niya ang kalungkutan at pananabik sa loob, na inilalarawan ang kanyang sarili bilang isang walang awa at walang tigil na babae, na gumamit ng malupit na pamamaraan upang pamahalaan ang mga nilalang na lumilitaw mula sa madilim na mundo. Ang kanyang pakay ay hindi lamang upang sugpuin ang mga ito kundi pati na rin upang itaboy ang mga ito upang itoon ang kanilang paglilinang, paggamit ng mga mapagkukunan ng lupain ng Forlat upang mabilis na mapahusay ang kanilang lakas. Sa isang pamayanan kung saan ang karamihan sa mga kalalakihan ay namuno, ginamit niya ang bawat taktika sa kanyang pagtatapon, na gumagamit ng parehong kabaitan at kapangyarihan upang mapanatili ang kontrol sa kanila. Sa buong mga taong ito, na hinimok ng kanyang pag-aalay sa lupain ng Forlat at ang tiwala na inilagay sa kanya ni James, pinangunahan niya ang kanyang mga kasama sa hindi mabilang na mga karanasan sa malapit na pagkamatay, na nakikibahagi sa mga laban kung saan ang kanilang kaligtasan ay madalas na nasa peligro. Nagtitiyaga siya, nagtitiis ng mga paghihirap at pagbayding ng kanyang oras, tinitiyak na ang pagkakasunod-sunod na iyon ay nanag sa lupain ng Forlat. Si James ay naging higit pa sa tao ng kanyang pagmamahal. Siya ay naging kanyang walang tigil na paniniwala. Para sa paniniwala na ito, handa siyang isakripisyo ang lahat. Ngayon, sa taong ito na nakatayo sa harap niya muli, mahirap mapanatili ang kanyang malamig at binubuo ng pag-uugali. Makalipas ang ilang sandali, hindi niya inaasahang itinulak ang kamay ni James at hinayla siya sa isang mahigpit na yakap na may luha na dumadaloy sa kanyang mukha. Ang kanyang biglaang pagpapakita ng emosyon ay nahuli si James sa bantay, na iniwan siya sa pagkawala ng mga salita.
Totoo ka man o isang igos lamang ng aking imahinasyon, maging ka nais-nais na pag-iisip o tunay na bumalik ka, inaasahan kong hindi mo na kami iiwan. Huwag na kaming iwanan muli. Ang aking mga pangarap ay nabasag ng oras at oras. Kahit na ikaw ang aking pananampalataya, hindi mo ako mapapailalim sa gayong pagdurusa. Tao din ako, may puso ako, may emosyon ako, at may mga hangarin ako. Kahit na ikaw ay isang nalalabi na kaluluwa, hindi kita papayag na umalis, sigaw ni Layla, ang kanyang tinig ay napuno ng damdamin. Nakikinig sa mga kahilingan ni Layla, nakaramdam si James ng matalim na sakit sa kanyang puso. Ang pagkakasala ay bigat sa kanya, alam na nabigo niya sila sa kanilang oras ng pangangailangan. Ang kanyang kawalan ay iniwan silang mahina, na nahaharap sa mga paghihirap at pakikibaka lamang. Dahan-dahan, inabot ni James at niyakap si Layla at malumanay na tinapik siya sa likuran. Hindi okay. Hayaan itong lahat, wala nang iba dito. Ibalalas ang lahat ng iyong kalungkutan, at sakit, pinapaginhawa niya ito, habang naghahatid din ng isang hindi tinatagusan ng tunog na hadlang sa paligid nila para sa privacy. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 6578. Layla ay umiyak ng hindi naaayon sa mga braso ni James, na pinakawalan ang lahat ng mga emosyong pent-up na hawak niya sa loob. Ang bawat luha ay dala ng isang halo ng mga hinaing, kalungkutan, pananabik, sakit, walang magawa, at kahit na isang pahiwatig ng kabuluhan. Ang isang beses na nakakapangit na batas na nagpapatupad ng batas na nagutos ng paggalang at takot, ngayon ay kahawig ng isang mahina na maliit na batang babae, ang kanyang luha ay dumadaloy ng hindi mapigilan tulad ng mga raindrops. Kung mayroong anumang may kakayahang masira ang malamig na harapan ni Layla, ito ay si James. Matapos ang naramdaman tulad ng isang kawalang hanggan, ang mga hikbi ni Layla ay nagsimulang hamupa, sa kalaunan ay kumukupas sa katahimikan. Tumingin si James upang makita ang kanyang malawak, na puno ng mga mata na nakatitig sa kanya, mahigpit na mahigpit ang pagkakahawak niya sa braso na parang natatakot na mawala siya sa manipis na hangin. Unti-unting, nahulog siya sa isang malalim na pagtulog sa mga braso ni James. Habang hinahawakan niya si Layla, hindi maiwasang makaramdam si James ng bigat ng kanyang pagmamahal. Ang kanyang pagtitiyaga ay humipo sa kanya ng malalim, gayunpaman ay nabibigatan din ito sa kanya ng isang pakiramdam ng responsibilidad na nahihirapan siyang madala. Tiningnan niya ang saradong mga mata niya at pinayagan siyang magpahinga ng mapayapa, ang paghinga niya ay matatag laban sa kanyang dibdib. Bumalik ang kanyang titig sa larangan ng digmaan, napanood ni James habang ang kanyang mga anak ay matapang na nakipaglaban-laban sa walang tigil na pagsalakay ng mga nalalabi na kaluluwa. Sa kabila ng labis na mga logro, ipinakita nila ang mga kamangha-manghang mga kasanayan sa labanan, na ginagamit ang mga turo ni Yegor at ang mga celestial na saging sa kanilang buong sukat. Sa sandaling iyon, hindi mapigilan ni James ngunit pag-isipan ang mga pagsubok na kinakaharap niya. Habang nakamit niya ang mahusay na kapalaran at mahusay na kasanayan sa form ng labanan sa Marcy Ice, naramdaman niyang bahagyang hindi kumpleto. Nakaramdam siya ng kasalanan sa kanyang mga anak, asawa, at ang kanyang matapat na kasama na tumayo sa tabi niya sa pamamagitan ng makapal at payat. Sa pamamagitan ng isang determinadong paglutas sa kanyang puso, tahimik na ipinangako ni James na pamunuan ang kanyang mga kasama na gumawa ng isang mas maliwanag, mas mapayapang mundo, anuman ang mga hamon na nauna. Matapos makita na ang kanyang mga anak ay nakakuha ng kontrol sa labanan sa ikalimang antas ng battlefield, agad niyang dinala si Layla sa unang antas. Itinapon ni James ang matapang na tower sa hangin, at isang malakas na fast ng hangin na sinamahan ng isang nakagagalit na humito, na nagdulot ng mga panginginig sa buong ika-4 na antas ng lupain ng Forlat. Hindi mabilang na mga tool ng banal at mga espiritual na tool na nakatago sa loob ng lupain ng Forlat ay agad na iginuhit ng lakas ng pagwalis, na unti-unting bumubuo sa isang gintong katawan. Nag-infuse si James ng kabuluhan at kakanyahan ng homeroom sa gintong katawan, na bumubuo ng mga panloob na organo, meridian, at buto. Bilang ang ningning ng kanyang kapangyarihan ng Marcy Ice ay nawala, isang slim, matataas, at napakagandang magandang gintong katawan na material na walang bisa, umiikot na kaaya-aya sa gitna ng isang halo ng ilaw. Ito ay nagpalabas ng isang aura ng kabanalan at kadakilaan, gayunpaman ay nagtataglay din ng isang hindi mapaglabanan na pang-akit.
Ito ang regalo ni James kay Layla. Inilaan na batiin siya sa paggising at maglingkod bilang isang tanda ng kanyang pagpapahalaga sa kanya. Tulad ng para kay Rebella at sa iba pa, inilaan niya upang masuri ang kanilang mga ranggo ng paglilinang bago gumawa ng anumang mga pagpapasya. Di nagtagal, sina Noel at Winnie ay naging materialized sa magkabilang panig ni James. Ang kanilang mga ekspresyon ay agad na nagrehistro ng malalim na pagkabigla habang nakita nila ang nakakagulat na gintong figurine na sinuspinde sa harap nila sa walang bisa. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 6599. Suddenly, tinanong ni James, maganda ito, di ba? Gusto mo ng isa? Nang marinig ang mga salita ni James, sina Noel at Winnie ay nasaktan. Ang kanilang mga ekspresyon ay kahawig ng mga individual na hindi inaasahang nakatagpo ng mga multo sa malawak na liwanag ng araw. Nakarating kayong dalawa sa mahusay na taas sa paglilinang, ngunit hindi nakarating sa entablado kung saan maaari kang pagsamahin sa isang gintong katawan. Marahil kung papatayin mo ang isa pang kaluluwa na nasa ikasyam na pagdurusa ng Years Wandale, maaaring maging kwalipikado ka. Agad na nag-recompose si Winnie at nakaposisyon sa harap ni James. Tatay, ikaw, siya ay stammered, maliwanag sa isang pagkawala para sa mga salita. Oo, ako. Hindi bababa sa naalala mo. Sa katunayan ang panganay ay palaging ang pinakamakatwiran, sabi ni James na may isang chuckle. Biglang bumagsak si Winnie sa luha at itinapon ang sarili sa mga braso ni James. Pinupuri kita, bakit ka umiiyak? Bilang aking anak na babae, pinapayagan ka lamang na maluha ang luha sa araw ng iyong kasal, sabi ni James, na ibinalik ang kanyang yakap. Akala ko hindi na kita makikita muli. Maraming beses akong tinanong ni Master tungkol sa iyo. Sinubukan ko ring makakuha ng impormasyon mula kay Tia Layla at Tia Rebella, ngunit wala silang sasabihin. Ito ay tulad ng iyong kinaroroonan ay isang lihim na itinago mula sa amin. Akala ko ayaw mo na kami, at hindi kami magiging ama, humihikbi si Winnie. Pakikinig sa mga rants ni Winnie, malumanay na tinalikuran siya ni James. Gayunpaman, ang kanyang ngiti ay unti-unting kumupas at tumulo ang luha sa kanyang mga mata. Maaaring hindi siya ang pinakakwalipikadong asawa, ama, pinuno, o kaibigan. Gayunpaman, ang katotohanan na ang lahat ay hindi kailanman iniwan sa kanya, ay ang pinakadakilang pagpapala na maaari niyang hilingin. Bakit ka umiiyak? Siguro ito ay isang ilusyon lamang na hinuhulaan ni Tia Layla na subukan kami. Kung talagang bumalik si tatay, ang mga mundo ng Genesis ay magiging kaguluhan at magkakaroon ng pagdanak ng dugo sa lahat ng dako. Gayunpaman, wala pa kaming naririnig tungkol sa kaguluhan na maluwag sa mga mundo ng Genesis. Bukod dito, si Tia Layla ay nasa kanyang mga kamay pa rin. Mag-ingat na huwag lokohin, o kung hindi man ay maaari mong tapusin muli. Si Winnie, na nakalagay sa mga braso ni James, ay mabilis na hinayla. Naglagay siya ng ilang distansya sa pagitan nila at tinitigan si James ng warily. Tila na ang mga salita ni Noel ay sumakit sa isang pag-aalinlangan sa loob niya. Nang makita ang kanilang pag-iingat, nawawala si James. Ang hindi inaasahang reaksyon ni Noel ay nahuli si James sa bantay. Hindi lamang siya kalmado, ngunit siya ay kainahinala. Pinunasan ni Winnie ang kanyang luha, itinuro kay James, at sumigaw, "Sino ka? Gaano ka manggahas na magpanggap na aking ama? Papatayin kita." Natagpuan ni James ang sitwasyon na nakakatawa at nakakatawa. Ano pa ang hinihintay mo? Hayaan mo siyang ibagsak. Hinimok ni Noel, agad na sinira ang kanyang tibak kay James. Sa isang mabilis na paggalaw, ang kanyang enerhiya ng tibak na naimbak ng kapangyarihan ng langit at lupa ay naging materialized sa dalawang mabangis na tigre, isang kulay abo at isang dilaw. Agad silang umungol at umikot kay James. Kasabay nito, pinakawalan ni Winnie ang isang pag-atake ng tibak, na na-infuse ng labis na matuwid na aura. Hindi mabilang na mga sinag ng mga ilaw ng tibak ang lumitaw, na naglalayong direkta kay James. Sa kabila ng biglaang pag-atake mula sa kanyang mga anak, si James ay nanatiling binubuo at isang maliit na ngiti ang humawak sa kanyang mga labi. Sa pagtataka ni Winnie at Noel, ang kanilang kakilakilabot na pag-atake ay nakatagpo ng isang tila hindi maiiwasang hadlang isang malabo na itim na kalasag na sumisipsip ng kanilang mga welga ng walang kahirap-hirap.
Hindi nila napahamak kahit na ang kaunting pinsala. Ito, anong uri ng halimaw ito? Bulalas ni Winnie, nanlaki ang mga mata sa pagkabigla. Ano sa mundo? Ito ba ay nasa ranggo ng Declan? Tinapon ni James ang kanyang bibig sa pagkabigla. Si James chuckled awkwardly, nanginginig ang kanyang ulo pagkatapos makinig sa kanilang mga salita. Sumali tayo sa mga puwersa. Kung hindi natin siya matatalo, maaaring parusahan tayo muli ni Auntie Laila, iminumungkahi ni Noel nang may pagpapasya. Sige, walang oras si Winnie. Pinagsama niya ang isang hugis itlog na light shield sa hangin. Pagkatapos, sa isang mabilis na paggalaw, iginuhit niya ang kanyang longsword at na-channel ang kanyang matuwid na aura sa loob nito. Kaagad, hindi mabilang na nakasisilaw na mga ilaw ng taybak ang pumuno sa kalangitan. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 6,600. Simal Auntie, hinimok ni Noel ang kanyang sarili sa hangin, mabilis na lumapag sa balikat ni Winnie. Sa pamamagitan ng isang mabilis na paggalaw, pinalawak niya ang kanyang mahabang kutsilyo, na nagdidirekta sa pasulong. Ang kanyang mga kapangyarihan ng langit at lupa ay nabuo sa mga ilaw ng taybak at pinagsama sa kalasag na light. Ang mga kulay ng paligid ay lumipat at isang mabigat na pakiramdam ng pang-aapi at mabisang enerhiya na napuno ng hangin, kahit na ang pakiramdam ni James ay nakakaramdam ng isang pahiwatig. Ito ba ay isang magkasanib na pag-atake ng mga kasanayan na itinuro ng Celestial Sages at Yegor? Bagaman ang kanilang matuwid na aura pati na rin ang mga kapangyarihan sa langit at lupa ay isang bahagi lamang ng kanilang mga guro, ang kanilang pinagsamang lakas ay hindi may kakaila kahanga-hanga. Sa pag-obserba ng kanilang nakamamanghang pag-uugali, naramdaman ni James na personal na masuri ang lakas ng kanyang mga anak. Lumipat siya upang malumanay na itabi si Laila, ngunit sa kanyang sorpresa, binuksan na niya ang kanyang mga mata. Agad na sinabi ni James sa telepathically, "Huwag mo akong ilantad." Hayaan silang makipaglaban sa kanilang buong lakas. Pag-unawa sa kanyang hangarin, tumanggo si Laila at umupo sa isang posisyon na tumawid. Agad na tumalon si James sa hangin at nakarating sa harap ng mga kapatid na may isang kamay na nakapatong sa likuran niya. Pagkatapos, sinabi niya, "Kawili-wili. Talagang nakita mo ang aking disguise. Gayunpaman, tila ang iyong kasanayan sa matuwid na aura at ang kapangyarihan ng langit at lupa na natutunan mula sa iyong mga guro ay kulang pa." Panipi. Ang kanyang mga salita ay nagalit sa mga kapatid, na nag-uudyok sa kanila na mailabas ang isang barrage ng mga ilaw ng taybak sa kanya. Nahaharap sa pag-atake na tulad ng torrent, walang tigil na umiwas sa kanila si James gamit ang form na Dawnblaze. Ang mga mabilis na paggalaw ni James ay nag-iwan ng hindi mabilang na mga after images sa kalangitan, na iniwan sina Noel at Winnie sa pagkabigla. Maging si Laila, na nakaupo sa malapit sa isang posisyon na cross-legged, ay pantay na namangha sa liksi ni James. Nag-isip siya, ito ba ang lakas ng ranggo ng Zeklan? Bumalik ba si James bilang isang powerhouse sa ranggo ng Zeklan? Habang ang tatlo ay nabigla pa, hinawakan ni James ang dalawa sa mga ilaw ng taybak sa kanyang mga kamay at lumubog sa mga kapatid. Boom! Ang mga malakas na pagsabog ay bumagsak sa pamamagitan ng hangin habang ang dalawang magkakapatid ay sumabog. Sina Noel at Winnie ay muling nagbigay ng balanse at pagkatapos ay tiningnan si James sa pagtataka. Hindi pa nila nakita ang sino mang maaaring gumamit ng mga pag-atake ng kanilang kalaban bilang kanilang sarili, at hindi nila nakita ang sino man na umiwas sa gayong siksik na pag-atake na may gayong liksi at walang pinsala. Kahit na ang kanilang kalaban ay mas mataas sa ranggo ng paglilinang kaysa sa kanila, ang pinakakaraniwang bagay na gagawin ng isa ay ang paggamit ng isang supernatural na kapangyarihan upang neutralisahin ang mga pag-atake. Ngunit narito sila, na nasasaksihan ang imposible na magbukas sa harap ng kanilang mga mata. Ang mahiwagang tao na nagmumula habang ang kanilang ama ay nagpakita ng gayong nakasisindak na bilis. Napagtanto ni Winnie at Noel ang mabagsik na katotohanan na kung ang mahiwagang tao sa harap nila ay may anumang hangarin na patayin sila, mapapawi sila sa ilang segundo. Ang tanging walang cap-oras na kasanayan ay ang bilis. Dapat mong kilalanin ang kahinaan at estilo ng labanan ng iyong kalaban. Pagkatapos, neutralisahin mo ang kanilang mga galaw. Papayagan ka nito sa itaas na kamay at gawin ang gusto mo. Kayong dalawa ay maraming halaga sa lakas at napipilitin ng iyong paglilinang. Kahit na nakamit mo ang isang gintong katawan at maabot ang ranggo ng Declan,
hindi ka pa rin maituturing na isang tunay na powerhouse. Ang paglaban sa mga kalaban na mas malakas sa mga ranggo ng paglilinang ay magpapatunay din na mahirap. Hindi ka na makakapag-dominate ng ganito, bigyang diin ni James, na nagbibigay sa kanila ng payo. Sina Noel at Winnie ay natigilan sa kanyang mga salita. Matapos ang isang sandali ng pagkabigla, sumugod si Noel kay James at lumuhad, na nagsasabing, mangyaring ibigay ang iyong karunungan sa akin, Ginoo. Napansin ni James ang kanyang bunsong anak na lalaki at nakaramdam ng pagmamalaki sa kanyang puso para sa kanyang katinoan at pagkasabik na malaman. Lumapit din si Winnie at lumuhad sa harap niya, na nagsasabing, mapagpakumbaba akong humiling ng iyong gabay, Ginoo. Sinabi ni James na nakangiting, pinapayagan man o hindi ako mag-alok ng aking gabay ay nasa iyong tiyahin na si Layla na magpasya.